accept one another also. Yan. So hindi po yan ating tatalakayin. So tayo po ngayon ay dadako na sa ating pagtatalakay naman at pag-aaral ng mga salita ng ating Panginoon. At ang ating pong tatalakayin ngayon ay ito po, ang nakahandang buhay. Ayan. Ano po? Dapat po mga kapatid, bilang mga mananampalataya, lagi tayong nakahanda. Nakahanda po. Ay, pastor, lagi akong handa. Meron na nga akong libingan, yung ganun. Meron na akong St. Peter, Meron na rin akong yung di ba? Ang dami pong pinaghahandaan ng maraming tao ngayon, lalo na po yung kanilang buhay lamang dito sa lupa. Hindi naman po siguro masama, kasi pagiging po yun, matalino din naman eh. Pero kung ang focus lang natin ay mapaghandaan lamang yung buhay dito, ay nagkakamali po tayo. At yun po ay isang kamangmangan po yun o kahangalan sa ating Diyos. Kasi po, ang nais ng Panginoon habang tayo ay naandito sa lupa, lalo na bilang mga mananampalataya, ay dapat tayo po ay laging nakahanda. Lalong-lalo na po sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Opo, yun po yung dapat na inaasahan natin palagi, araw-araw. Hindi lamang yung mga gustong makamtan ng mga tao dito sa sanlibutan. Kaya napakahalaga po na bilang mananampalataya, tayo'y laging nakahanda talaga. Dahil hindi talaga natin alam, lalo na pagka yung gusto na tayong kunin ni Lord, hindi natin alam yun, di ba? Ganun din naman pagka dadating na siya, hindi natin alam yun. Pero may mga palatandaan. So dito po sa Matthew 24 verse 29 hanggang 31, kita niyo po mga kapatid, yan. Sabay-sabay po nating basahin. 1, 2, 3. Kaya't maging handa kayo, dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Tandaan ninyo ito, kung alam ng may-ari ng bahay kung anong oras sa gabi darating ang magnakaw, siya'y maghahanda at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya't lagi kayong maging handa, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo nalalaman. Kita niyo po, Ang sabi po ng ating Panginoon, darating siya sa oras na hindi natin nalalaman. Kaya nga po, ang utos po sa atin ng Panginoon, lagi tayong maging handa. Kasi hindi talaga natin alam kung ano yung araw, ano yung oras, Pero alam nyo, may mga sinyales at palatandaan ng Panginoong Yesus ay malapit nang dumating, mga kapatid. At ito po yung parang minsan iniisip ng iba, ay, pastor, matatagalan pa naman talaga yan, Kasi, nag-ilang nag-ilang salit-saling lahi, ipinangako na nga yan, pero hanggang ngayon, hindi pa yan nangyayari. Pero alam niyo po ba, mga kapatid, na yung panahon natin ngayon, malapit na yung ipinangako ng Panginoon. Lalo na po sa nangyayari, sa Middle East, mga kapatid. Parang tumitinti na. Diyan pa naman nakasentro, mga kapatid, yung mga kaganapang mangyayari doon sa mga hula sa Biblia, sa Middle East, at lalong-lalo na po sa Israel, sa Jerusalem. Napapansin niyo po yung mga pangyayari ngayon. Tapos yung Russia, yung China, tapos yung North Korea, na sila, mukhang nagsasama-sama. Alam niyo po sa Biblia po, yung mga bansa na yan, yung mga inihula.
sila yung mga talagang palatandaan na malapit na rin talagang maganap yung sinasabi ng ating Panginoon sa kanyang mga salita. Nawala na. Ayan. So sabi po rito, ang ating pong binasa, yung binasa natin kanina, ay bahagi ng isang malaking salaysay kung saan inihahayag ng Panginoong Yesus ang mangyayari sa kanyang muling pagparito. Binababalaan niya ang mga alagad na laging maging handa sa kanyang pagdating upang hindi sila matulad sa iba na mapapahamak. Suriin po natin ito upang ating malaman kung ano ba ang dapat pinagugugulan ng pagpapahalaga at paghahanda sa ating mga buhay. So pansinin niyo po, susuriin natin yung kung ano ba yung dapat na pinagugugulan talaga natin ng pagpapahalaga at paghahanda sa ating buhay. Ay di ba, sa atin pong panahon ngayon, siyempre sa tindi ng yung pahirap na rin ng pahirap, yung ating mga sitwasyon, yung tao din naman, ay yung pinagugugulan nila ng higit, at pinagpapahalagahan, ay yung mga bagay dito sa sanlibutan. Na siya namang kabaligtaran doon sa mga tinuturo, ng salita ng Diyos. Na gaya ng isip nyo, yung mga bagay na panglangit, huwag yung mga bagay na panlupa. Di ba? Gaya ng sinabi din ni Apostol Pablo na ang aming paningin ay nakapako sa mga bagay na hindi nakikita. Hindi sa mga bagay na nakikita. Gaya ng itinuro ng ating Panginoong Yesus na mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Hindi ng kayamanan dito sa lupa. Tingnan niyo po yung mga turo ng Panginoon, ng salita ng Diyos. Ibang-iba doon sa iniisip ng maraming tao ngayon. Kabaliktaran. Kaya pagka yung tao hindi talaga kikilala sa Panginoong Yesus, saan malalagay yung pagpapahalaga nila? Samantalang yung mga nakakakilala na sa Panginoong Yesus, kung minsan ay natatrap pa. Natatrap pa ng mga pandaraya ng mga bagay ng sanlibutan ito. Yung nakakakilala na, paano pa kaya yung hindi pa nakakilala sa Panginoon? Di lalo na. Mas malala. Tayo pa nga mga mananampalataya, minsan nadidisip pa, or nalilinlang pa, paano pa kaya kung hindi talaga tayo maghahanda? Kung hindi natin paghahandaan, lalong-lalo na yung ng ating Panginoong Jesus. O yung pagparito ng ating Panginoong Jesus. Kaya ating tatalakayin, ano po ba yung dapat paghandaan ng mga Kristiyano sa buhay na ito? Ano yung dapat paghandaan natin? Hindi ko sinasabi mga kapatid na hindi tayo dapat maghanda sa buhay. Ay maganda po na tayo po'y naghahanda sa buhay natin. Halimbawa, para sa ating pagtanda, para sa ating mga anak, hindi naman po masama yan, mabuti nga yan, Pagiging po yan, yung pagiging wise, o yung pagiging practical, o parang katulad ng mga langgam, sabi nga po ng salita din ng Diyos. Tumingin ka, taong tamad. Tingnan mo yung mga langgam, wala namang mga hari iyon, Pero naghahanda sila, lalo na sa araw ng tag-ulan. Diba? Yun po yung yun ang sinasabi ng Biblia. So, kinakailangang paghandaan ang buhay. Pero, mas kinakailangan nating paghandaan yung pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Baka kasi nakapaghanda tayo sa buhay na ito, pero sa buhay na darating ay hindi. Amen? Kaya dapat ating maunawaan ito. So ano po ba yung dapat paghanda ng mga Kristiyano sa buhay na ito? Unang-una po, dapat paghandaan ang pagkaon ng Panginoong Yesus sa mga Kristiyano. Dapat paghandaan natin palagi, mga kapatid. Kaya dapat sa ating pang-araw-araw na buhay ay kinakailangan po yung ating mga ginagawa ay magiging handa talaga tayo pagka dumating yung araw na iyon.
Alin? Yung pagkaon ng ating Panginoong Hesukristo. Ito nga yung tinatawag nating rapture. Hindi po natin mababasa sa Biblia yung rapture. Pero pagka kinuha po yung salitang Griego at i-translate sa English, doon nabubuo yung salitang rapture o yung caught up. Doon po nabubuo yun. Sabi diyan, dapat paghandaan ang pagkaon ng Panginoong Yesus sa mga Kristiyano. Kasi ito po yung magaganap. Sabi diyan yung pagbalik ng Panginoon. Basahin po natin ng sabay-sabay. 1, 2, 3. Pagkatapos ng kapighatian sa mga panahong iyon, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin, at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Pagkatapos, lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao at mananangis ang lahat ng bansa. Makikita nila ang anak ng tao na nasa alapaap, dumarating na may dakilang kapangyarihan at kadakilaan. Sa hudyat ng malakas na tunog ng trumpeta, susuguin niya ang kanyang mga anghel sa 4 na sulok ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang mula sa lahat ng dako. Kita niyo po? So ibig sabihin, pagbalik ng ating Panginoong Hesus, may mga palatandaan talaga. Nabanggit nga dyan, pagkatapos ng kapighatian sa panahong iyon. So ibig sabihin, bago pala bumalik ang Panginoong Hesus, mayroong mga darating na kapighatian. Kaya nabanggit po sa Biblia yung yung mananatiling tapat lang hanggang wakas. Sa panahon na yun, ang siyang maliligtas. Tapos sinasabi ng iba, ay sa mga Hudyo lang daw yun sinasabi. Dahil yung pagtuturo ng Panginoong Hesus sa na yan, dyan sa mga verse na yan, ang kausap niya ay mga alagad. Tapos ang interpretasyon po ng marami, sa mga Hudyo lamang daw po yun. Ay hindi po, mga kapatid. Yan po ay para sa lahat ng mananampalataya. Tingnan niyo po bakit ko nasabi? Kasi ang sabi, sa hudyat ng malakas na tunog ng trompeta, susuguin niya ang kanyang mga anghel. Saan? Sa 4 na sulok ng daigdig. Ngayon, kung doon lang sa sa Israel, ay bakit 4 na sulok ng daigdig? Sige, kailan basahin natin mabuti yung talata para maunawaan po natin. Kung sa Israel lamang po yun o sa mga Hudyo, binanggit po yun o tinutukoy, bakit sinasabi ng Biblia na sa 4 na sulok ng daigdig. Tapos, ang sabi pa dyan, at titipunin nila. Sabi? Susuguin niya ang kanyang mga anghel sa 4 na sulok ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang mula sa lahat ng dako. So pagkatapos ng mga kapigatiang iyon, kapag nangyari na po yun, yung mga kapigatiang iyon, tapos darating ang Panginoon. At yung mga nakahanda po, sa pagkakataong iyon, yun po yung kakaunin. Dadagitin. Ikokot up. We snatch away. Aagawin. Yun po yung magaganap sa panahong iyon, pagka nangyari. Kaya nga, pagkatapos ng kapagatian, sa mga panahong iyon. Kaya may mga magaganap talaga mga kapatid. Ang matindi pa doon, ang susundo ay yung mga anghel sa mga mananampalataya. Tapos binanggit yung sabi diyan, sa hudyat ng malakas na tunog ng trumpeta. Di ba? Sabi naman ni Apostol Pablo, sa huling tunog ng trumpeta ng Diyos. Bababa ang Panginoon mula sa langit. Di ba yun ang sabi? Tapos, si Apostol Pablo po nagsabi noon, ito naman, ang Panginoong Yesus binabanggit niya rin. Sabi niya, sa hudyat ng malakas na tunog ng trumpeta. Ang Panginoong Yesus nagsasalita dyan nagtuturo po siya sa mga alagad Tapos nung tapos na yun, si Apostol Pablo naman ang sumulat, di ba, sa mga mananampalataya sa Thessalonica.
Sabi niyang ganon, sa huling tunog ng trumpeta ng Diyos, bababa ang Panginoon sa langit. So laging binabanggit yung trumpeta. At ang matindi dun, ang sabi po ng Biblia, pagkatapos lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao at mananangis ang lahat ng bansa. Kita nyo? Ibig sabihin, makikita ng mga tao. Ang masaklap nun, bakit sila mananangis? Ha? Bakit sila mananangis? O hindi sila nakasama doon. Ano? At siyempre, dahil nga sa nakita nila yung pagdating ng Panginoon. Alam niyo po, alam nila na dadating ang Panginoon din. Ba't ko nasabi na alam din nila? Kasi laging ipinapangaral. Tapos binabaliwala po nila. Hindi nila, hindi, dito yan, kalukuhan lang yan, ano, gawa lang ng tao yan, ano. Hindi kami naniniwala dyan. Eh siyempre, pag dumating yon, tsaka nga nila ngayon marirealize, kaya mananangis, sabing ganon. Mananangis, sabing ganon. Ano, sabi dyan, lilitaw sa langit ang tanda ng tao at mananangis ang lahat ng bansa. Makikita nila ang anak ng tao na nasa alapaap. O ngayon, kailan, ano kayang ano yan, nga pwedeng, kung mangyayari yan, maaring mangyari pa yan ng gabi o ng araw. Mga kapatid, hindi man pwede, hindi natin alam talaga masabi Kasi, pagka-araw dito sa atin, gabi sa iba. Pag gabi sa kanila, araw sa atin. Kaya ang sabi, maghanda kayo. Kasi baka dumating ang Panginoon ng araw o gabi. Kasi nga, maaaring pagdating ng Panginoon, araw sa atin. O gabi sa iba. Yun po yung pwedeng mangyari. Kasi wala namang bansa na lahat ng puro araw, pare-parehas. Kaya sinasabi ng Biblia na lagi kayong magbantay. Yan po yung magaganap. Yan po yung itinuturo ng Panginoong Yesus sa kanyang pagbabalik. Pag binasa niyo yung Matthew 24, di ba? At tapos, yung mga dinitali niya doon, ito yung babalaan niya na. Ano po? At ito na yung mga pwedeng mangyari. At ang sabi pa nga dyan, pagkatapos ng kapigatian sa mga panahon yun, magdidilim ang araw, hindi na magliliwanag ang buwan. Malalaglag mula sa langit ang mga bituin. Sa palagay niyo po, literal yan? Yung malalaglag yung mga mga bituin? Ha? Bakit? Bakit hindi siya literal? Lalaki niyang bituin Kasi laki nga ng earth. Ngayon, kung literal po yan, ang sabi, malalaglag mula sa langit ang mga bituin, kung literal yan, walang mabubuhay. Tayo, pag nabagsakan lang ng isang bituin Mga kapatid, alam niyo po ang tinutukoy dyan? Yung mga kapangyarihan sa langit. Ibabagsak ng Diyos. Dahil sabi nga ng Biblia, di ba? Si Satanas yung prinsipe ng ano yung sabi sa hindi yung dito sa kalawakan yung kasi nga di ba tinatawag din siyang morning star. Di ba? Para maintindihan natin. Kaya hindi po yan literal. Kasi
ibabagsak ng Diyos yung lahat ng kapangyarihan sa langit. Hindi dun sa langit na tinatahanan ng Diyos. Tandaan po natin, maraming langit. Merong unang langit, pangalawang langit, at ikatlong langit. Nabasa nyo na po ba yon? Yung ikatlong langit, sabi ni Apostol Pablo, may kilala akong Kristiyano, 3 taon na nakakaraan, dinala siya sa langit. Hindi ko lang maalaman kung yun ay panaginip o isang pangitain. Ang Diyos lamang ang nakakaalam. Nabasa nyo na yon sa 2 Corinthians 12, or 1 Corinthians 12, kung hindi ako nakakamali. Verse 3. Binabanggit yung ikatlong langit. Kasi yung ikatlong langit, yun po yung tahanan ng Diyos. Yung ikalawa, diyan nagahari yung mga espiritong mga mga naghimagsik. Meron ding mga espiritong ikinulong niya. Di ba? At yun po yung mga espiritu naman na iniwan yung kanilang likas na kalagayan, nagkatawang tao sila at nangasawa ng mga tao. Na mababasa natin doon sa Genesis 6. Kaya ang ginawa ng Diyos, ikinulong sila. Kaya marami pong mga espiritu. Na hindi po si Ferdinand espiritu, ha? Na mga naghahari, dito sa kalawakan. Dito sa ikalawang langit. Mga kapatid, kasi yung unang langit, di ba? Tumingin ka sa langit, ang nakikita mo pa lang ay hindi talaga yung langit. Pero tinatawag na nating langit. Pero yung susunod na langit, di ba, naandyan nakalagay yung mga iba't ibang planeta. Tama, hindi. Yung ikatlong langit, doon nakatira ang Diyos. Kaya yung sabi dyan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin. Sabi pong ganun. Dahil kung literal yan, mga kapatid, walang maliligtas sa atin. Yun nga lang lumindol ng konti, ang dami na namamatay. Yung pa kayong bagsakan tayo ng kasinlaki ng mundo, ng earth. Kasi yung star, po yan? Kasinlaki ng mundo yan. Mas malaki pa sa mundo. Ibig sabihin dito sa earth. Kaya hindi po yan literal, mga kapatid. Susunod, sabi po dyan, ito, ayan. Yan yung halimbawa. Yan. Binigyan ko lang po kayo ng, larawan. Alam niyo po, ang mangyayari po yung tinatawag na rapture, dito po sa pagitan nito, nung tinatawag na ika-6 at ika-7 selyo. Kaya nga po nakalagay ito, rapture. Pero bago po maganap po kasi yan, merong mangyayari po, na sinasabi sa Biblia. Bakit lumaki? Balik mo ulit, sis. Yan. Yung tinatawag na 7 seals, yung 7 selyo, na mababasa po natin yan, pag pinag-aralan natin mabuti sa Matthew 24, at doon sa Revelation 6, yung pong tinatawag na 7 seals, mangyayari po muna lahat yan bago mangyari yung rapture. Kaya mapapansin nyo, ayan po, yung unang seal, yung Antichrist. Yung ikalawang seal, yung wars, yung gera. Alam niyo po yung gera ngayon, hindi pa yan. Hindi pa yan. Kumbaga, papunta pa lang siya. Dito. Tapos yung famine. Tapos yung death, yung kamatayan. Tapos yung martyrdom, kung paanong yung mga mananampalataya sa panahong ito, yung iba po, pugutan ng ulo, yung iba papatayin. Baka sabihin niyo, Pastor, nananakot ba kayo? Ay, hindi po. Lahat po yan ay magaganap. Pagka tayo po'y laging nagbabasa ng Biblia, mauunawaan po natin lahat yan. Kaya lang, magugulat tayo pag nakakapakinig tayo nito. Kasi bakit? Ay, hindi nyo naman binabasa yung Bible . Hindi natin pinag-aaralan ng personal. Pero ito magbibigay sa atin ng kaunting silip
ano po, hindi lamang kaunting silip, kundi yung mismong pwedeng mangyari at magaganap. Kaya magaganap po yan sa pagitan ng ika-6 at ika-7 selyo. Yan ng Antichrist. Kita niyo po, no? Halimbawa, ito, di ba, bibigyan ko kayo ng sa Israel, di ba, naggegera doon yung Palestine at saka po yung Israel. Tapos, yung mga Palestino, nagagalit yung mga kapwa nila, kababayan nila Muslim. Di ba, yung Middle East. Parang gusto nilang pagtulong-tulungan, yung Israel. Hindi nyo napapansin mga kapatid? Parang gusto nilang pagtulong-tulungan. Kaya lang, nagdadalawang isip sila dahil ang Israel ay ang kapanig ang Amerika. Di ba? Hindi nyo napapansin? Kaya, dadating talaga yung time, kasi pagka mangyari na po yan, pag mangyari na yan, lalabas yung Antichrist. Makikipag-covenant siya sa lahat ng mga bansa. Kaya magkakaroon ng kapayapaan sa panahong iyon. Pero akala ng mga tao, akala ng Israel, si Jesus Christ yun. May darating na na akala nila yun yung kanilang tagapagligtas. Pero Antichrist po yun. Mga kapatid. Doon po yun sa unang selyo, yung Antichrist. Kaya makikipag-covenant yung Antichrist sa lahat ng mga bansa. Tapos magkakaroon ng katahimikan o yung kapayapaan. Ay, hindi natin kailangan na isa-isahin yan. Habang po niyan. Pagka inisa-isa po natin yan. Pero yun muna yung mga unang magaganap, mga kapatid. Kaya kita nyo, malapit na siya. Yung mga nangyayari po sa Israel ngayon, dito po palapit yun. Pero ang tanong, Pastor, kailan nga po yan? Ayun nga yung hindi po natin alam mga kapatid Pero malapit na siya. Papunta na po yan. Lalo na pagka talagang halimbawa, kumampi na talaga yung, magkaisa na talaga yung Muslim. Yung mga Muslim na makipaggera o girahin ng Israel. Di siyempre magkakagulo, mga kapatid. Medyo nag-aalinlangan na sila dahil may kumakampi sa Israel, katulad ng Amerika, ng UK, ng Canada, yung mga ganon. Kaya parang medyo hindi basta-basta napipigilan pa. Pero pagka talagang mangyari po yun, di ba? Magkakagulo talaga. Magkakaroon talaga ng giyera. Kaya lang, ang gagawin ng Antichrist, papasok siya dyan, makikipag-covenant siya, magkakaroon ng pansamantalang kapayapaan. Pero dinadaya niya lang ang ang tao sa panahong iyon. Kaya yung susunod, yung wars. Pero hindi pa yan nangyayari, mga kapatid. Ito lang yung pwedeng mga maganap. Yung 7 selyo na yan, bago dumating ang Panginoong Yesus. Kaya yung rapture, pagkatapos ng kapighatian, yung Great Tribulation. Kaya nga, di ba, yung unang binasa natin, pagkatapos ng kapighatiang iyon, di ba? Sabi pong ganon. Tsaka darating ang Panginoon. Kasi kung hindi pa iiksiin ng Diyos yung paghihirap sa panahong iyon, ay marami talagang mapapahamak. Kaya ang gagawin ng Diyos, sasabihin niya sa anak niya, pumunta ka na. Ligtas mo na yung ating mga hinirang. Ganun po yung mga magaganap. Kaya, kinakailangan pong paghandaan, mga kapatid. Ano po? Ano pa? Sino ang kasama sa mga titipunin? Ano sabi diyan? Mga kapatid. Sino ang kasama sa mga titipunin? Mga kapatid. Sabi, mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na. Namatay na upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa.
Dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay, naniniwala din tayong bubuhayin ng Diyos ang lahat ng namatay na sumasampalataya kay Jesus upang isama sa Kanya. Ang linaw po mga kapatid. Sino po yung makakasama lang at titipunin? Yung mga namatay na nananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Pag dumating ang Panginoong Jesus, ang una niya munang kukunin, bubuhayin, ay yung mga namatay na nananampalataya. Kaya mga kapatid, ganito tanong. Sigurado ba talaga tayo na tayo'y nananampalataya sa Panginoong Yesus? Dapat yun po yung ating siguruhin. Kung talagang ba tayo ay nananampalataya. Kaya meron po din pong sinabi si Apostol Pablo na yung suriin ninyo ang inyong sarili kung kayo nga'y nananampalataya. Suriin nating mabuti kung talagang tayo'y mga mananampalataya. Kung talagang tayo nabubuhay sa pananampalataya. Kailangan po na. Yun yung malaking tanong doon lagi, Kasi hindi po lahat, na nagsasabing talagang mananampalataya o nananampalataya ay talagang mananampalataya. Bakit? Hindi po naman lahat pag dumating ang Panginoon makakasama Maliban lang talaga kung talagang tayo'y tuong nananampalataya sa ating Panginoon o sumusunod. Kaya sabi, yung makakasama, sabi diyan, ang lahat ng namatay na sumasampalataya kay Jesus upang isama sa Kanya. Ito ang katuruan ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Tayong mga nabubuhay pa, tayong mga natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon. Bakit tayo pong mga natitira pa? Yung mga nabubuhay pa. Kasi meron ng mga nauna. Di ba? Na mga namatay ng mananampalataya. Ang sabi diyan, tayong mga natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng trumpeta ng Diyos. Binanggit na naman. Di ba ang Panginoong Yesus kanina nagpapaliwanag siya? Di ba? Sa pagtunog ng trumpeta. Di ba? Sabi pong ganon, so laging starring trumpeta. Hindi lang natin alam kung yun nga ba'y maririnig talaga natin ng literal. Pero ang sabi, sa pagtunog ng trumpeta, sabing ganon, ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Sabi pong ganon. Pag dumating ang Panginoon, hindi naman siya bababa sa lupa Sa alapaap. Ang sabi po ng Biblia, sa alapaap. Sasalubungin po natin siya ron. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, mauuna muna yung mga namatay. Bubuhayin niya muna yung mga namatay na nananalig kay Kristo. Yung mga nananalig. O yung mga nanalig kay Kristo. Hindi lahat ng namatay ay bubuhayin ng Diyos sa pagparito ng Panginoong Yesus. Kundi yung mga nanalig sa ating Panginoong Jesucristo. So ibig sabihin, yung makakasama lang doon sa tinatawag na rapture o doon sa pagkaon ng ating Panginoon ay yung mga yung mga mananampalataya lang talaga. Hindi talaga makakasama lahat ng namatay. At hindi rin makakasama yung lahat ng mga nabubuhay. Kundi ang makakasama lang sa pagdating ng Panginoong Jesucristo ay yung mga namatay na nananalig sa Kanya at yung mga buhay na nananalig sa Kanya. Amen? Kaya anong dapat nating gawin? Ay kailangan lagi tayong maghanda. O paano tayo maghahanda? Diyan mababasa po natin. Kaya sabi diyan,
Pagkatapos tayo naman mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ng Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya, ano sabi? Magpakailanman. Piruin niyo yun? Magpakailanman. Ano sa English na magpakailanman? Forever. May forever. May forever. Pero ang totoong forever, na kay Kristo. Yun po yung totoong forever. Kasi ang sabi. Kaya nga, ano sabi? Palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng mga aral na ito. Kapatid, huwag ka na mag-backslide. Kapatid, magtapat ka na. Kapatid, sumunod ka na habang may pagkakataon pa. Palalakasin natin kasi dadating ang Panginoon. Hindi natin alam kung kailan. Maaring habang nagtitipon tayo ngayon. Maaring pagkatapos ng ating pagtitipon. Maaring habang tayo natutulog. O maaring bukas kaya. Hindi natin alam yon. Pero ang sigurado, babalik ang Panginoon. Yun yung sigurado. Kasi nangako siya. Kaya tinawag na ikalawa. Dahil yung una, namatay siya para sa ating mga kasalanan. Yun yung kanyang unang pagparito. Yung susunod na pagbalik niya ay kukunin niya na yung mga nanampalataya sa kanya. Amen? Kaya kinakailangan paghandaan. Kaya ito po yun, yung binabanggit ko sa larawan kanina. Yung mga 7 mga tanda na mababasa natin dyan sa Pahayag 6 hanggang 8, tsaka yung Matthew 24. Pagka pinag-ano po natin yan, anong tawag doon? Pinagtagni o pinagtugma po natin. Yung sinasabi po sa Pahayag ni Juan 6 hanggang 8 at yung sinasabi po ng Panginoong Yesus sa Matthew 24. Yun po yung tinatawag na 7 selyo na bago dumating ang Panginoong Yesus, magaganap lahat po yun. Kaya kinakailangang paghandaan, mga kapatid. So paano tayo magiging handa, mga kapatid? Sabi po rito, tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayo mga anak ng Diyos at yan nga ang totoo. Ito yung dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, anak na tayo ng Diyos ngayon. Ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Ngunit alam nating sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya. Matutulad tayo sa Panginoon. Pag pumarito ang Panginoon, yun ay pagka tayo nakasama doon sa rapture. Matutulad tayo sa Panginoon. Bakit? Ano ba ang Panginoon? Meron ng glorified body. Kasi nung ang Panginoong Yesus ay namatay, yung kanyang katawan katulad ng ating katawan. Pero nang siya'y muling mabuhay, yung kanyang katawan ay tinatawag na glorified body o yung incorruptible body o yung heavenly body. So, ibig sabihin, pag matutulan tayo sa Panginoon, ay hindi na tayo mamamatay. Hindi na tayo mamamatay. Kaya nga makasama natin siya na magpakailanman. O di ba? Kaya pag halimbawa, yung ating mga kalagayan ngayon, ay kailan kaya mawawala itong sakit ko? Kailan kaya mawawala yung aking sakit sa puso? Kailan pa matatanggal, yung sa kidney ko, yung sa mata ko, sa rayuma ko. Ay mga kapatid, hindi po yan mawawala. Kasi naandito po tayo saan? Sa lupa. Yun po yung sanhi o resulta ng kasalanan ng tao. Kaya nagkaroon ng mga sakit. Pero dapat walang ganon. Kaya ang gagawin ng Diyos, kaya nga ang gagawin ng Panginoon, di ba? Tutubusin niya lahat yan. Tinubos niya na nga yan .
Kaya lang yung kaganapan, pagka bumalik na nga siya. Kaya nga sabi ng Biblia, di ba, wala nang sakit, wala nang kamatayan, wala nang sumpa, diba? Wala nang ganon. Kasi nandito pa tayo sa lupa eh. Pero pag naandun na tayo sa kabilang buhay, wala na lahat yan. Hindi na sasakit ang ulo mo. Hindi ka na ma-high blood. Hindi na tayo magme-maintenance. Tulad ko, araw-araw. Di ba? Kailangan. Bakit? Ba't pastor kayo? Nagme-maintenance kayo, pastor? Oo. Ay, na-high blood ako sa inyo eh. So, paano magiging handa? Sabi pong ganyan. Ano sabi dyan? Tingnan nyo po. O, babasahin po natin to. Ano? Verse 3. 1, 2, 3. Kaya't, 1, 2, 3. Kaya't ang sino mang may ganitong pag-asa ay nagsisikap na maging malinis ang pamumuhay tulad ni Kristo. O, paano tayo magiging handa, mga kapatid? Ay tinatrabaho po yan. Ginagawa po yan. Hindi, Lord, gawin mo po akong banal. Pagpe-pray mo, Lord, gawin mo po akong mabuti. Lord, gawin mo akong mabait. Di ba yung ganon? Lord, ilayo mo ako sa tukso. Ay, hindi po mga kapatid. Hindi po ang Diyos ang gagawa sa atin nun. Ang Diyos po, lagi natin tatandaan, ay nag-uutos. Meron siyang mga utos. Meron siyang mga turo. Kaya nga ang sabi po ng ating Panginoong Yesus, at turuan nyo silang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. O, meron ba tayong gagawin? Sabi nung iba, hindi, ligtas na tayo, nanampalataya na tayo eh. By the grace of God, naligtas tayo. Yung ating kaligtasan, hindi yan sa pamamagitan ng gawa. Tama po, dahil ang nagliligtas po ay ang Panginoong Yesus. Yan po'y biyaya ng Diyos. Pero yung mga naligtas, kailangan mabuhay ng ligtas. O, paano po ngayon mabubuhay ng ligtas? O yung mamuhay yung mga ligtas? Ang sabi, kaya nga't, ang sino man may ganitong pag-asa ay nagsisikap na maging malinis ang pamumuhay tulad ni Kristo. O, sino tutularan natin ngayon? Si Kristo, hindi yung mga tao. Hindi yung mga tao. Kaya hindi tayo dapat tumingin sa tao eh. Pastor, kaya hindi ako naggaganito, naggaganito sa church. Kaya hindi ako, kasi yung ganito, ganyan. Pagka ganun po mga kapatid, ang iyong pananampalataya ay nakabase sa tao. Huwag natin ibabase yung pananampalataya sa tao. Kasi yung tao, pwedeng magkamali. Pwedeng magkasala yan. Kaya pagka ang batayan ng ating pananampalataya, hindi yung salita ng Diyos, hindi ang Panginoon Kristo. Kaya nga sabi ng Biblia, look unto Jesus, the author and the finishers of your faith. Tumingin ka kay Kristo. Huwag sa tao. Kaya nga sabi ng Biblia, sumpain nyo nagtitiwala sa kapwa-tao. Kaya pagka, masyado kang, nag-e-expect sa mga tao, ay sigurado discourage ka eh. Mandi-discourage ka. Halimbawa, nag-e-expect kayo sa akin. Tapos bigla kayong may nalaman sa akin, di ba? Ayoko na magsimba doon. Kasi si pastor. Di ba? Ganon. Pero siyempre, bilang mga mananampalataya, dapat maging tayo? Example. Dapat modelo tayo. Pero tandaan po natin, wag natin ilalagay wag tayong sasandig sa tao kundi sa ating Panginoong
Hesukristo. Amen. Amen? Yes. Kaya yung iba, discouraged. Yung iba, ayaw nilang, yung ginagamit naman nilang dahilan, yung mga tao, nasa paligid nila, ay naku mga kapatid. Tandaan po natin, ang pamumuhay sa pananampalataya ay pamumuhay ayon sa kanyang mga salita. Hindi ayon doon sa mga nakikita natin sa mga tao. Dahil kailangan yung ating pananampalataya ay nakasandig mismo. Ang pundasyon natin ay si Kristo sa kanyang mga salita. Paano natin gagawin yon? Siyempre, sinasabi rito. Kaya't ang sino mang may ganitong pag-asa ay nagsisikap na maging malinis ang pamumuhay tulad ni Kristo. Tapos pagdating sa 4, tingnan nyo, ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Sa 5, nalalaman ninyong naparito si Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan at siya'y walang kasalanan. Ang nananatili sa Kanya. Ilakas po natin. Ang nananatili sa Kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Kita niyo mga kapatid? Kaya hindi pwede na sinasabi nating nananampalataya tayo. Tapos, nagpapatuloy tayo sa kasalanan. Hindi po pwede yun. Pag sinasabi nating tayo'y nananampalataya sa Panginoon, ang gagawin natin? Sumusunod tayo sa Kanya. Ganun lang po kasimple yun. Kahit tayo'y simba ng simba, dalo ng dalo, kahit nga nag-ministry pa tayo. Pero nananatili ka pa rin sa kasalanan. Baliwala po lahat yun. Kaya nga sabi dun sa una, ay nagsisikap na maging malinis ang pamumuhay. Tulad ni Kristo. Kaya pagka halimbawa may mga kasalanan kang ginagawa, abay, anong gagawin mo? Ay pagsisihan mo yan. Tapos sasabihin mo, Lord, patawarin niyo po ako sa kasalanan ko nagawa. Tapos, gagawin mo na naman. Sasabihin mo naman, Lord, patawarin niyo po ako sa aming mga kasalanan. Tapos gano'n na naman. Gagawin mo na naman yung mga gawain mo sa Panginoon. Pero, nananatili ka pa rin sa pagkakasala. Ay mga kapatid, dinadaya lang natin ang ating sarili. Parang ganito mga kapatid, halimbawa lang po. Halimbawa, yung nagsasabing Kristiyano siya, pero nangangalo niya. Halimbawa lang. Tapos simba na simba, dalo ng dalo. Pero hindi niya binabago yung kanyang buhay. Nananatili siya doon. Hindi po totoo yun. Kasi yung totoong pagsisisi, anong nangyayari? Tumatalikod. Nagbabago yun. Kaya nga ang pagsisisi ay hindi yung umiiyak ka lang, kundi yung nababago yung iyong buhay. Madaling umiyak, Diyos ko, papatawarin niyo po ako sa ginawa ko. Kahit bumaha pa ng luha dyan. Pero kung nagsisi ka ngayon, umiyak ka na umiyak. Pero wala kang ginawa. Doon sa kalagayan mo, na namumuhay ka sa kasalanan. Hindi po pagsisisi yun, mga kapatid. Hindi po pagsisisi yun. Ginagamit mo lamang yung Diyos. Ginagamit mo yung church, ginagamit mo yung pagsisimba, pagsasamba, pero dahil tinatakip mo doon sa pananatili mo sa kasalanan. Hindi po pwede sa Panginoon yun. Kaya nga alam ng Diyos kung sino yung Kanya. Alam ng Diyos yun. At kung sino yung Kanya, ay yun yung mga
sumusunod sa Kanya. Kaya sabi, ang nananatili sa Kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sino mang nagpapatuloy sa pagkakasala, tingnan niyo po ay hindi nakakita ni nakakakilala man sa Kanya. Pero sasabihin natin nakikilala ko ang Diyos. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa Kanyang mga salita, ay sinungaling. Nagsisinungaling po tayo pagka ganun. Kasi bakit? Hindi talaga tayo totoo. Dahil kung totoo tayo, di ba, yung mga taong ganun, dapat tatalikuran nila yung kanilang kasalanan at sila'y mamumuhay na sa katwiran. Masakit, ano? Amen? Yung iba, ayaw mag-amen, Amen? Kita nyo po, ano pa po? Paano magiging handa, mga anak? Huwag kayong padaya kanino man. Ang sino mang gumagawa ng matuwid ay isang matuwid tulad ni Kristo. Kita nyo? May follow-up. Sabi, mga anak, huwag kayong padaya kanino man. Kaya sasabihin ko sa inyo, ay okay lang yan kapatid. Basta nagsisimba ka. Ay hindi po pwede. Kaya nga sabi, huwag padaya kanino man tayo nga minsan, nadadaya ng ating sarili. Sabi diyan, ang sino mang gumagawa ng matuwid ay isang matuwid tulad ni Kristo. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kita nyo, ang sakit. Pero ang kausap niya, mga Christian. O kailangan po mga kapatid, anuhin natin mabuti, unawain yung salita ng Diyos. Ang sulat na ito ay sulat ni Juan sa mga Christian. Pero ang kanyang approach, general. Hindi niya sinabing lahat ng nananampalataya na nagpapatuloy sa pagkakasala ay ligtas pa rin. Walang ganon. Ang sabi niya, sabi diyan, ang sino ang gumagawa ng matuwid ay isang matuwid tulad ni Kristo. Tingnan niyo po Sabi, ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng dyablo sapagkat sa simula pa ay gumagawa na ng kasalanan ang dyablo. Pero kung naging anak ka talaga ng Diyos, naging mananampalataya ka, ano gagawin mo? Titigilan mo yon. Tapos gagawa ka ng paraan para makasunod ka sa kalooban ng Diyos. Ganun po yun. Hindi pwedeng sasabihin mong yung mananampalataya, pastor, lang naman to, siguro mawawala din to, siguro maaayos ko rin to. Yung puro ganun ka lang, wag muna ngayon. Ay, hindi po pwede mga kapatid. Kinakailangan kung talagang tayo'y nanampalataya at nakipag-isa sa Panginoon, ang sabi ng salita ng Diyos, talagang tatalikuran mo, lalayuan mo, at mamumuhay ka na tulad ni Kristo. Ay, ang lino po niya, Kaya ang sabi, ang sakit nga ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng dyablo. Sapagkat sa simula pa ay gumagawa ng kasalanan ng dyablo. Kaya't naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Kita niyo po, paano gagawin ng Panginoong Hesus sa atin yon? Para mawawasak yung gawa ng dyablo sa buhay natin. Pag tayo sumusunod na. Kaya pag hindi natin susundan si Kristo, ay meron tayong ibang sinusundan. Meron tayong ibang sinusundan. Masakit man pero totoo. Kaya nga ang sakit magsalita ni Juan Hindi naman ako nagsasabing yan Ang sabi niya, yung nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng dyablo. Kahit sinasabi mo pa na ikaw ay Christian. Kasi madaling sabihin yon. Born again din ako, pastor, kasi nagsisimba ako sa born again. Christian din ako, pastor, kasi ang mga kasama ko, Christian. Sasabihin ba, ay pastor, anak ako ng pastor.
Halimbawa, yung gano'n, ano? May mga gano'n eh. Akala ng iba, pagka Kristiyano magulang, yung mga anak, Kristiyano na. Hindi po mga kapatid. Yung pagiging Kristiyano po, pagiging tagasunod ni Kristo, wala yan dun sa ating pinanggalingan. Pasya po natin iyan ng personal. Hindi po iyan yung damay-damay. Ay, yung mga anak ko, na to, Christian na to kasi Christian ako. Hindi po. Personal po yan. Kaya nga kung ipapayag natin na Panginoon si Kristo Jesus at mananalig tayo ng buong puso na siya muling binuhay ng Diyos, maliligtas tayo. So ibig sabihin, yung mga tumatanggap talaga, yung naniniwala talaga sa Panginoong Jesus, yung kumikilala talaga sa Kanya, yung kinikilala siya na Panginoon. Hindi tumatawag lang ng Panginoon. Magkaiba po. Yung kinikilala mo siyang Panginoon na tinatawag po natin siyang Panginoon. Kaya hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa akin ng Diyos. Kundi yung lang sumusunod. Kita niyo po ang linaw. Kundi yung lamang sumusunod sa Kanyang kalooban. Ang linaw po nun. Para maging handa po tayo. Paano magiging handa? Ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi. Laging ganun, nagpapatuloy sa pagkakasala. Iba po, sa lagay pastor, di na tayo magkakasala. Ay, pwede pong magkasala tayo. Pero hindi ka pwedeng manatili sa kasalanan. Malinaw po mga kapatid. Malinaw po ba? Magkaiba po yun. Kaya nga mayroong tinatawag na pag sisisi, kung ipapahayag mo kasalanan mo sa Kanya, pero pag pinahayag mo, kailangan talikuran mo, layuan mo. Ganun po yun. Hindi yung ginagamit lang natin yung verse na, ay, pagka ipinahayag ko naman yung kasalanan ko, patatawarin ako ng Diyos. Tapos namumuhay ka sa kasalanan. Tapos hihingi ka ng tawad sa Diyos. Hindi ka sumusunod. Nadadaya po tayo pagka ganun. Kailangan talaga, sabi ng Biblia, kapag ang mata mo ang naging sanhi ng pagkakasala, dukutin mo. Kapag ang kamay mo naging sanhi ng pagkakasala, putulin mo. Di ba? Pagkalimbawa, yung mata mo naging sanhi ng pagkakasala, mabuti pa, dukutin na lang yan. Para hindi na magamit sa pagkakasala. Kung gagawin mong literal, kung yung kamay naman, Bob, walang ginawa, magnakaw. Magagamit mo ba yung paa mo sa pagnanakaw? Di bali nung wala kang mga kamay at mata, kaysa man ginagamit sa pagkakasala. Kaya nga ang utos ng Panginoon, ialay natin yung ating katawan sa Kanya. Pero kung hindi natin gagawin yan, Lord, iyon na yung aking mata, yung aking kamay, yung lahat ng bahagi ng aking katawan, gagamitin mo yan sa karangalan at kaluwalhatian sa Diyos. Pero pag hindi mo yun gagawin, sasabihin mo lang na ikaw mananampalataya, tapos di mo naman ginagawa yun, ay sigurado laging gagamitin ng dyablo yung mga bagay na yun. At aalipinin ka nun. Kaya ngayon tatalikuran mo, puputulin mo na yung ginagawa mo para makasunod tayo sa Panginoon. Kaya ang sabi diyan, at dahil ang Diyos ang Ama niya, hindi siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Naku, balinaw po mga kapatid, laging binabanggit. Hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Sabi diyan, dito natin makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng Diablos. Saklap, Ang sabi diyan, ang sino mang hindi gumagawa ng matuwid. Tapos, at hindi umiibig sa kanyang kapatid, ay hindi anak ng Diyos. Tingnan niyo po Christian po yung ang hindi umiibig sa kanyang kapatid. Kanina pa naman yung ating inawit,
Yung pag-ibig ng Diyos, napakataas, napakalapad, napakalawak, napakalalim. Eh dapat ganun din po tayo. Kaya tingnan niyo po, katulad ni Kristo. Kasi ganun po yung pag-ibig. Ganun po yung ating gagawin. So para po tayo maging handa sa pagkaon po ng ating Panginoong Yesus. Kaya magkaiba po yung buhay. Magkaiba yung landas ng buhay ng mga mananampalataya at magkaiba yung buhay ng mga hindi mananampalataya. Hindi po magkaparehas. Nung tayo po, hindi pa nakakakilala sa Panginoon, eto tayo, nasa baba, yung pula. Kasalukuyang hiwalay sa Diyos. Pero nung tayo nanampalataya sa Panginoon, naiba na tayo, sa Kanya bilang mga anak. Kaya ang ating pong nilalandas ay patungo saan? Sa walang hanggan, kapiling ang Diyos. Yun yung ating tinutunton, mga kapatid. Pero pagka tayo po ay hindi sumusunod sa Kanya, ay meron tayong landas na ibang dinaraanan. Yan yung masaklap, yung pula. Sa walang hanggang hiwalay sa Diyos. Kaya ang dapat po nating paghandaan, mga kapatid, unang-una ay yung pagkaun po sa atin ng ating Panginoon. At para makapaghanda po tayo, ay kinakailangang ito po, yung atin pong patuloy na isagawa, ipamuhay, at hindi lang basta, nagpapahayag tayo na tayo ay mga anak ng Diyos o mananampalataya. Sa halip, tayo po ay talagang namumuhay at sumusunod ayon sa kalooban po ng ating Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang ating Diyos at nawa po, ito po ay bigay sa atin ng paalaan.